Ang sikat na pilosopo at physician, ang pangalan po ay si Avicenna. Nung minsan gumawa daw siya ng isang eksperimento. Kumuha po siya ng 2 tupa at kinulong. Parehas po ang kondisyon ng kanilang kulungan. Parehas na binibigyan ng tubig, ng pagkain. Parehas po ng laki ang 2 tupa. Parehas din po sila ng lahi. Pero ang pagkakaiba, ang ginawa ni Avicenna, yung isang tupa, hinarap niya sa isang asong lobo, a wolf. Habang yung isang tupa ay hinarap naman niya sa isang magandang tanawin. Pinagmasdan po nitong pilosopo kung ano ang mangyayari doon sa tupa. Pagkatapos po ng 1 linggo, nabigla po ang pilosopo dahil yung tupa na nakatapat sa asong lobo, nalagas ang buhok, nalagas ang balbon, namatay. Habang yung isang tupa naman, tumaba pa. Ano po ang naging conclusion? Ano ang natuklasan nitong matalinong pilosopo? Na ang stress ay nakakaiksi ng buhay. Amen? Mag-ingat tayo sa kung ano ang pinapasok natin sa ating mga isip at puso. Dahil maaaring pinasok mo yan sa iyo. Hindi man yan nakikita ng ibang tao. Pero sino talaga ang apektado? Ikaw. Kung titignan mo itong iyong mga stress, mga pinag-aalala, iyong mga kinatatakutan, hindi naman totoo. Pero nagiging totoo sila, nasasaktan ka, nabibigatan ka, nahihirapan ka, dahil pinapasok mo sa iyong isip at puso. Mag-ingat tayo kung saan tayo nakatingin, kung saan tayo nakaharap. Tingnan niyo po sa ating ebanghelyo na merong isang tao na namamaga ang kanyang kamay, ang kanyang paa. Pero pumunta siya kay Jesus. Tumapat siya kay Jesus. At dahil lumapit siya kay Jesus, pinagaling siya ng ating Panginoon. Sino ba ang hindi may stress din sa kalagayan nitong tao? Nakapaikot siya sa mga taong mapaghusga, mga Pariseo, mga eskriba na palaging naghahanap ng butas at palaging tinitignan ang kasalanan ng ibang tao. Kaya itong tao ding na ito, stress na stress. Nagkaroon ng sakit sa kakaisip, pero salamat sa Diyos na tagpuan niya ang ating Panginoon. Pinapasok niya si Jesus sa kanyang isip, sa kanyang puso. Yan na naging dahilan ng kanyang panibagong buhay, panibagong lakas ng kanyang paghilom at kagalingan. What are your stresses, my dear friends? San ka ba nakatingin? Tingnan niyo, pag dumadating na po ang naniningil ng utang, yung mga iba malapit nang magkaroon ng stroke o heart attack. Yung mga bata, pag malapit na po ang kanilang exam, nilalagnat na. Di po ba? Nai-stress, iniisip. May kakilala ako, nai-stress din po sa kanyang asawa. Kawawang-kawawa ang itsura. Pumapayat at nalalagas din yung kanyang buhok. Anong magagawa natin sa harap ng ating mga stress? First and foremost, remember, do not remove your stress. Huwag mong aalisin dahil kailangan pa rin natin ang stress. You only have to manage your stress. Pag inalis mo ang stress sa buhay mo, inaalis mo na rin ang buhay mo. Pag inalis mo stress sa buhay mo, hindi ka makakanguya. Yung pagnguya mo, di ba stress din yan? Para makakain ka, para mabusog ka. Subukan mong alisin ang stress dito sa mundo. Gravity. Lulutang ka. Hindi po tayo makakalakad. Ano tayo makakapaglakbay? Wala tayong mapupuntahan. Wala tayong magagawa. Kahit din ang mga pagsubok natin sa buhay, kailangan natin yan. Para saan? Para tayo'y tumatag, lumakas, maging matalino. Definitely, in front of our stress, we should not escape them. Because if you escape them, you are also shortening your life. You will never be happy by escaping your stress. You need to face your stress. But how do you face it? You need a shield. Kailangan mo ng pananggala. Di po ba? Hindi mo pwedeng sugurin ang mga stress mo. Kailangan meron pa rin nangunguna sa iyo
kailangan pa rin meron kang tinitignan na mabuti para palakasin ang iyong kalooban, ang iyong kaisipan, ang iyong kaluluwa. And who is our shield, my dear friends? It is the Lord. Mababasa natin sa Biblia yan, that our Lord is our rock and our shield. Pag palagi kang nakatingin sa Panginoon, anuman ang iyong pagsubok sa buhay, hindi ka manghihina, hindi ka mawawala. Sa harap din ng ating mga pagsubok, kailangan din nating baguhin ang ating kalooban. You need to change. Something should be transformed in you. Na-stress ka dyan sa iyong boss? Ano kailangan mong gawin? Baguhin mong ugali mo. Baka naman, kaya naiinis siya sa'yo, nagagalit siya sa'yo, sinisigawan ka. Baka meron kang hindi ginagawang mabuti at tama. Di po ba? Bago ka magalit sa iyong asawa, dahil ba sa pagbibisyo niya, pabababae niya, hindi ka pinapansin, hindi na siya labing sa iyo, bakit hindi mo umpisahan? Tignan ang iyong sarili. Baka naman, naging dry ka na sa kanya. Baka wala na rin yung sweetness mo sa kanya. Baka palagi mo na rin siyang pinagsasalita ng masama, minumura mo siya. Bago mo iwasan yung mga stress mo. Dalawang bagay. Una, tinignan mo na ba ang iyong sarili? Anong kailangan mong ayusin? Ituwid sa iyong ugali. But secondly, saan ka ba nakatingin? Sa problema o sa grasya? Kung palagi kang nakatingin sa Panginoon, tandaan mo, hindi ka manghihina. How do you manage your stress? Do not escape it. Pray always. Use the Lord as your shield. Be good. Be better.